araw sa lahat o magandang gabi, magandang hapon sa inyo lahat. Depende kung anong oras ninyo pakinggan ang aking discussion. Nasa unit 3 tayo, bahagi ng pananalita. So, sa bahagi ng pananalita, sa pagtalakay nito, ito ay pinahati o nahati sa dalawa. Araling pangnilalaman, salitang pangnilalaman at salitang pangkayarian. Pangnilalaman meaning content words. Pangkayarian is function words. So, uunahin natin ang salitang pangnilalaman. Ang salitang pangnilalaman ay nahati sa tatlo. Okay, no? Ito, no? Salitang pangnilalaman, salitang pangkayarian. So, napabilang sa salitang pangnilalaman ang nominal, letter A, number 1, number 2, pandiwa, number 3, panuring. So, sa una, nominal, ang kabilang sa nominal ay mga pangalan at panghalip. Pandiwa, ang ikalawa, ang ikatlo, panuring, sakop sa panuring o kabilang sa panuring ang panguri at pangabay. Sa salitang pangkayarian naman, ay nahati rin sa dalawa. Una, pangugnay, kung saan kabilang ang pangangkop, pangasig, pangukol, at ang ikalawa, pananda, kabilang ang pantukoy at pangawin na ay. So ngayon, dito tayo sa salitang pangnilalaman. So binanggit ko na kanina na ang salitang pangnilalaman ay nahati sa tatlo, mga nominal, pandiwa, at panuring. So sa tatlo, uunahin natin ang salitang mga nominal. Okay, so ang salitang pangnilalaman ay nominal. Ang mga pangalan at panghalip ay tinutukoy na nominal sapagkat kapwa tumutukoy ang mga ito sa ngalan ng tao, hayop, bagay, tuo, pangyayari at iba pa. Ang salitang nominal sa pangkalahatang katuturan ay yung hanggang pangalan o anumang salitang nauukol sa pangalan. So yan pala kung bakit tinatawag na nominal ang mga pangalan at panghalip dahil kapwa ito tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, puok o mga pangyayari. So kung titingnan natin sa kabuuan ng nominal, ang pangkalahatang katuturan, meaning kahulugan ng nominal ay mga salitang o nangangahulugang pangalan o anumang salitang nauukol sa pangalan. Na kung balikan natin baka ito, pangalan na to, ang spelling na to, ito ay tinatawag natin na noun. Pero kapag ang baybay na ito, ang tawag ng is name, yung pangalan natin. Pero kapag pangalan, that is noun, yan ang ating paksa. Pangalan, name, yung pangalan natin. So magkaiba ang baybay at magkaiba rin ang kahulugan. Take note. Okay, dito tayo sa pangalan o tinatawag sa Ingles na noun. Okay. So bahagi ng panalita na ginagamit para sa ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop at pangyayari. Dalawang pananaw ang gagamitin dito sa pagbibigay. So may dalawang pananaw ang gagamitin sa pagbibigay ng katuturan ng pangalan. Una, ito ay ang katuturang batay sa kahulugang pansemantika at ang isa, katuturang batay sa linguistikang struktural. Okay, so kung titingnan natin sa pananaw pansemantika, ang katuturan ng isang bahagi ng pananalita dito ay ibinabatay sa kahulugang ibigay. Halimbawa, ang mga salitang Maria, Joy, Emma, Angelina, Richie, Julie, Rizin, Bag, Aklat, Celia, Radio, at iba pa ay mga ngalan ng tao at bagay. Pangalan ang mga salitang ito. So ang salita namang mabait at marunong ay naglalarawan kaya ito ay mga panguri. So kung sabihin natin na kahulugang pansemantika, ang ibig sabihin dito sa pagbibigay ng katuturan ng pangalan ay ibinibata ito sa tiyak na ngalan ng tao, bagay,
So, ang kahulugan, no? Pansimantika meaning kahulugan. Kung sabihin natin Miriam ay isang tiyak na ngalan ng isang tao, isang babae. Joy, isang babae o kaya maaaring isang lalaki kasi may Joy din na pangalan ng isang lalaki. Emma, Angelina, Richie, Julie, Rizzy. So ang Bag, Aklat, Celia, Radio ay mga pangalan din. Kaya ito ay nasa kahulugang o nasa pansimantika. Sa Makatwid, ganito ang katuturan ng pangalan sa pananaw pansimantika at sa tradisyonal na balarila. So pangalan, pasalitang simbolo, ang tinutukoy ay tao, hayop, bagay, puok, pangyayari at iba pa. So pangalan is ngalan ng tao, hayop, bagay, puok, pangyayari at iba pa. So yun ang pagbibigay ng katuturan sa pangalan. Gumagamit ang katawagang pansimantika, pansalitang simbolo. Ang unang katuturan, karaniwang katuturan naman ang ibigay ng ikalawa na batay sa balarilang tradisyonal. So halimbawa sa pangalangalan ng tao is Edwin, Nora, ina, anak, guro, manggagamot. Yan ay mga pangalan para sa ngalan ng tao. Para sa mga hayop, ito ang jaguar, muning, aso, pusa, manok, tanda. So kung sa pangalan, katawagang pansimantika, so itong jaguar muning, ang kahulugan nito is pangalan ng hayop. No? Pansimantika meaning pagpapakahulugan. So aso, alam naman natin na ito ay hayop, pusa, manok at tanda. Pero kung ina, ito ay tao, anak tao, guro tao, manggagamot tao, Edwin isang lalaki, Nora isang babae. So yan ang ibig sabihin ng mga halimbawa ng pangalan-ngalan ng tao, pangalan-ngalan ng hayop. So ito ay nasa katawagang pansimantika. Mga pangalan-ngalan ng bagay. So itong ploma, laruan, aklat, pagkain, panitika ng Pilipinas ay ngalan ng libro. Pinakbit isang uri na ang lutuin o ulam. Mga pangalan-ngalan ng puok. Alam naman natin ang Pilipinas, Zamboanga, Tagubatan, Bundok, Lungsod ay mga pangalan ng lugar o puok. Okay, sunod, mga parirala-ngalan ng katangian. So, itong linis, kalinisan, pagkamalinis ay katangian. So, linis, kalinisan ng bahay, pagkamalinis ng kanyang trabaho, no? Ibig sabihin, yung gumawa siya ng hindi mabuti, hindi makikilala siyang gumawa kasi ginawa niya ito na may kalinisan, kabaitan at pagkamabait. Mga pangalan-ngalan ng pangyayari, kapistahan, no? Kapistahan ng kapistahan ng Senyor Santo Niño, kapistahan ng yung Puo ng Nazareno, then pulong, pambansang seminar, palatuntunan at unang limang pandaigdig ay mga halimbawa ng pangyayari. Pinagsama ang pangalan at panghalip sa kategoryang nominal dahil kapwa ginagamit na panawag sa tao, hayop, bagay, puok o pangyayari. Ang kaibahan dito ay ang panghalip ginagamit na panghalili sa pangalan, no? So ang pangalan ay tiyak o ito ay pangkalahatan, pangalan ng tao, bagay, puok, lugar o pangyayari. Samantala ang panghalip ay panghalili, substitute sa ginamit na panghalili sa ngalan ng tao, bagay, puok at pangyayari. So ang pang-uri ay pang-abay naman ay kabilang din sa kategoryang panuring dahil kapwa ginagamit ang mga ito bilang panuring. Bagamat magkaibang binibigyang turing. Ang mga pangatnik, pang-angkop at pang-ukol naman ay tinatawag din pang-ugnay. Ang mga ito ay nagbibigay ng kaugnayan ng isang salita o parirala sa iba pang salita o parirala sa loob ng pangungusap. Okay, so kabilang naman sa mga pagtukoy at pangawing ang kategoryang pananda, isang bago at maliit na kategoryang tatawaging pangawing ang ay mula sa balarila. Okay, so dito bibigyan natin ng pagpapakahulugan ang ay. So ang ay may dalawang gamit.
ito ay ginagamit bilang pandiwang pangawing at pandiwang pantulong. So paano natin makikilala? Magiging pangawing ang I kapag ito ay nag-uugnay ng simuno at panaguri o subject and predicate. Okay, halimbawa, siya ay guro sa pampublikong paaralan. So ang I dito, ang I ay nag-uugnay. Ang I ay nag-uugnay siya sa simuno o paksa na siya at sa panaguring guro. Ang lahat ng regalong ito ay inyo. So ang I rin dito ay nag-uugnay ng simuno, ang lahat ng regalo at ang inyo ay ang panaguri. So ang gamit dito sa ay ginagamit siyang ang I dito ay ginagamit bilang pangawing. Pantulong naman ang gamit ng I kapag ang kasunod na salita ay pandiwa at ang panawag sa naturang pandiwa ay pandiwang pamadya. So kung ang I, ang susundan ito ng pandiwa, ang tawag sa I ay pandiwang pamadya. So halimbawa, ang estudyante ay nag-aaral. So ang nag-aaral ay isang pandiwa, kaya ang I dito ay pantulong o pamadya. Ang bata ay, ang naglalaro ay pandiwa. Ang sasama ay pandiwa. Number 4, nakatanggap ay pandiwa. Ang lahat ay magdiriwang. So ang I dito ay ginagamit na pantulong o pamadya. Sa pangawing, regardless kung ano ang kasunod niya. Basta kung pandiwa ang kasunod niya sa I, yan ay pantulong. No? Kung hindi pandiwa ang kasunod ng I, yan ay pangawing. Okay, next, klasipikasyong pansemantika. Ayon sa klasipikasyong pansemantika, ang mga pangalan ay maaaring pantangi, pambalana at maaaring tahas, basal at lansakan o palansak. Okay, una, pantangi, di ba? Kung sa tradisyonal na balarila, ang pangalan ay may dalawang uri. Ito ay tinatawag na pangalang pantangi at pangalang pambalana. Ang pangalang pambalana ay nauuri pa rin sa tatlo, tahas, basal, at lansakan o palansak o tinatawag ding lansak. Pareho lang. So unahin natin ang pantangi. Ito ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, puok, pangyayari at iba pa. Ang ibig sabihin ng tiyak ay particular na tao, no? Ibig sabihin ng tiyak, specifica, sigurado kung sino o ano ang pangalan ng sabing tao, bagay o kaya mga pangyayari o lugar. Ito ay sumasagot sa tanong na ano ang panawag sa ngalan ng particular taong ito. Ng aso at ng pusa, halimbawa, pusa, muning ang pangalan ng inyong pusa, or si Miming. Sa aso, maring jaguar, brownie, bantay. So, depende sa inyo kung ano ang pangalan ng inyong aso. Tapos sa kwaderno o aklat, yan ay panitika ng Pilipinas, struktura ng Pilipino, kwaderno, anong particular na tawag ng kwaderno, ploma, maisel, SBW or lapis, munggol. So yan, ibig sabihin. Kung pulo ng Mindanao, pulo ng Luzon, bundok, Mount Apo or Mount Everest, karagatan, Atlantic Ocean o ilog or Rio de Grande or San Miguel River o ilog ng San Miguel, ilog Pasig. So yan ang ibig sabihin ng pantangi. At ito ay nagsisimula sa malaking titik. Basta pangalang pantangi, tandaan na ito ay magsisimula sa malaking titik. Their proper noun ito. Ano bang susulatin ninyo basta pangalang pantangi, ito ay nagsisimula o magsisimula sa malaking titik. Ang mga pangalang pantangi ay karaniwang nagsisimula ng malaking titik kapag sinusulat. Ang mga pangalang pantangi ngalan ng tao ay pinangunahan ng pantukoy na si. Halimbawa, si Juan, sina Juan at Maria. Kinuha ni Jeanette o kinuha ni na Jeter. Kay
Daryl o kina Darlene at Joy. So, ang kasunod ng sisi na ni Mina kay kina ay pangalan ng tao. Okay, halimbawa, Pilipinas, Rodrigo, Batangas, Brownie, ito ay mga halimbawa ng pangalang pantangi. Kaya ito ay nagsisimula sa malaking titik. So, Pilipinas ay ngalan ng isang lugar o isang bansa. Rodrigo, pangalan ng isang tao, isang lalaki. Batangas ay pangalan ng isang puok o isang probinsya. Brownie ay pangalan ng isang aso. Araw ng patay, isang pangalan ng celebration. Ito ay pangyayari. Marawi Sis, isang pangyayari. San Miguel, isang pangalan ng lugar. Manila Bulletin ay isang pangalan ng pahayagan. So, kaya ito ay nagsisimula sa malaking titik dahil ito ay mga pangalang pantangi. Sunod na uri ay ang pambalana. Ito ay tumutukoy sa pangkalahatang diwa, general. Pinangunahan ito ng ang mga, ng mga, sa mga. Ayon sa kinalalagyang kailanan. Kung sa, isa lang ang tinutukoy, sa mga, marami. Ang isa lang ang tinutukoy, marami is ang mga, ng mga. So, yan ang pagkakaiba sa paggamit. Depende sa kinakailangang kailanan. Ang mga pangalang pambalana ay sinisimulan sa maliit na titik, maliban kung simula ito ng pangungusap. So, pakatandaan ninyo na ang pangalang pambalana ay magsisimula sa maliit na titik, maliban na lamang kung ito ay unang salita sa isang pangungusap. Halimbawa, ang babae, abogado, hindi natin alam kung ano ang pangalan ng nasabing babae, pusa, programa, kulong, ilong, pulo, abogado, kasambahay, sayawan, bundok, kabayo, itlog, o ilog, guro, radyo, pista, bulkan, lalawigan, at lungsod. So, hindi natin alam kung ano ang mga pangalan, tanging pangalan ng mga nabanggit. Kaya ito ay tinatawag na pangalang pambalana. Karaniwan itong magsisimula sa maliit na titik, maliban na lamang kung ito ay simula kung ito ay start, unang salita sa isang pangungusap. Uri ng pangalang pambalana. So may tatlong uri, tahas, basal, palansak, lansakan, o tinatawag ding lansak. So, tahas, tumutukoy ito sa mga material na bagay. Pangalang nakikita at nahahawakan. Yan ang tahas. Halimbawa, damit, bag, gamot, kasangkapan, dagat, bundok. Yun ay nakikita ninyo. O maaring nahahawakan, yan ay tinatawag na tahas. Kapag basal naman, ang tinutukoy na pangalang ito ay hindi material kung hindi diwa o kaisipan. Ibig sabihin, hindi mo nahahawakan, hindi mo nakikita. Ito ay naramdaman. Okay, no? Halimbawa, kabaitan, pag-asa, kaligayahan, tandaan. So, yan ay basal. Palansak, lansakan o lansak, ito ay nagsasaad sa kaisahan, sa karamihan o kabuuan. Hindi siya mabibilang, marami. No? Nagsasaad ng kaisang group. No? Nagsasaad sa kaisahan, sa karamihan o kabuuan. Maring pukbo, maaring buhangin, tawan, buwig, kumpol. So, yun ay palansak. Okay, next, sa klasifikasyon. So, yun ang klasifikasyong pansimantika. So, ngayon, dito tayo sa klasifikasyong pangkayarian. Ayon sa klasifikasyong pangkayarian, ang mga pangalan ay maaring payak, may lapi, inuulit, at tambalan. So, pareho noong natalakay natin nung nakaraang paksa natin sa morpolohiya na may 4 na kayarian ng salita, payak, may lapit, tambalan, at inuulit. So, kung payak, ito ay salitang ugat lamang. Wala itong katambal na salita o kasamang panlapit. Binubuo ito ng isang morpema lamang. Ligaya, isda, asal, so payak. Wala siyang panlapi. Pero kung lagyan natin ng maligaya, ito na ay
may lapi. So, ganda. Kung lagyan natin maganda. So, may lapi na siya. So, kung ganda lang, yun ay payak. Aral, gubat, pangit. So, halimbawa ng payak. Ibig sabihin, ulitin ko, payak, isalitang ugat lamang. O yung yung punong salita. Wala siyang kasama. So, ito ay sa panlapi lamang. Salita ugat, ibig sabihin ito ay malayang morpema. Okay, sunod ang may lapi o hinango. Binubuo ito ng salitang ugat at panlaping makangalan. Sa makabagong paraan ng pag-aaral ng gramatika, ang pangalang may lapi ay binubuo ng ang pangalang panlapi ay binubuo ng isang morpemang malaya at isang morpemang di malaya. Ibig sabihin, morpemang malaya, yun ang salitang ugat, morpemang di malaya, yun ang panlapi. So, ang morpemang malaya ay salitang ugat at morpemang di malaya naman ay isang panlapi. So, pinagtatambal natin ang dalawa ay nakabuo tayo ng may lapi o salitang hinango. Halimbawa, kaligayahan. So, ang salitang ugat dito ay ligaya. Paaralan. So, ang salitang ugat dito ay aral. Sa kapatid, so ang salitang ugat ay kapatid. Kalinisan, linis ang salitang ugat. Ganda ang salitang ugat. So kung titingnan natin sa uri ng panlapi, ito ay nasa uring kabilaan, no? May unlapi at hulapi. Kaya ang ganda ay nasa gitna. Kaya ito ay tinatawag na may lapi na nasa kabilaan. So, yan. Sunod ay ang inuulit. So, ang inuulit, same siya ha. Huwag niyong kalimutan na ang kayarian ng pangalan, same ang pagbuo, ang proseso sa kayarian ng salita doon sa morpolohiya. So, inuulit. So, ang inuulit, ito ay may dalawang uri. Inuulit na ganap at inuulit na di ganap o tinatawag na partial. So, kapag di ganap o partial, bahagi lamang ng salitang inuulit. Kaibig, kaibigan, pala, palagay. Kapag ang inuulit din sa unang pantig o unang katinig at patinig lamang ang salitang ugat ang inuulit, yun din ay pag-uulit na partial. Halimbawa sa pasasalamat, salamat. So, inuulit lamang ang sa pasasalamat. Ito pa rin ay kabilang sa pag-uulit na partial. Pag-uulit na ganap, ito ang tawag sa pag-uulit ng buong pangalan. Ito ay magaganap lamang sa mga pangalang payak na binubuo ng dalawang pantig. Halimbawa, sama, sama-sama, kuro, kuro-kuro, kain ng kain, suklay ng suklay, gabi-gabi, buhay-buhay. So ito ay inuulit na ganap. Ibig sabihin, ang buong salita ang inuulit. Sa inuulit na partial, bahagi lamang ng salita ang inuulit. May mga salitang pag-uulit ang likas na kayarian. Hindi kabilang sa mga pangalang inuulit ang mga ganitong pangalan. So, ayon sa Balarila na iniakda ni Santiago 2003, may mga salitang inuulit na kanang likasan niya, natural jud nila na inuulit ang salitang ito. Hindi sila kabilang sa mga salita ito, hindi kabilang. So, halimbawa sa salitang sari-sari, so hindi natin matatawag na inuulit ang sari-sari dahil yun na, likas na kasi walang salita sa Pilipino na sari, walang salita sa Pilipino na lapo, gamo, lak, paro, at ala. Walang salita sa Pilipino. Kaya ang mga sari-sari, lapo-lapo, gamo-gamo, bulaklak, paro-paro, at ala-ala ay mga salitang inuulit, no? Hindi ito inuulit na partial o ganap dahil likas sa salitang ito ang pag-uulit. Nauri ang mga salita, ang mga naturang salita sa pangalang payak dahil wala namang salitang ugat na sari, gamo, paro, lapo at ala. So kung susuriin natin sa kayarian ng salita, ang mga salitang ito ay payak. Tambalan. So pareho pa rin yung sinabi ko sa
proseso sa pag-aaral ng morpolohiya. So, may dalawang magkaibang salitang pinag-isa. Binubuo ito ng dalawang morpemang malaya. May dalawang pangkat ang tambalan, ang malatambalan o tinatawag natin tambalang di ganap. So, malatambalan o tambalang di ganap at tambalang ganap. So, malatambalan o tambalang di ganap, ang mga salitang ito ay pinagsasama, ngunit nanatili ang kanilang kahulugan. At hindi ito nagbago ang meaning. Ginagamitan ito ng giting bilang representasyon sa kinaltas na kataga o mga katagang nag-uugnay sa dalawang salitang pinagsama o pinagtambal. So, likas ito ang may giting. Okay. Ano man nga naa sa giting kay wala man mabago ang iyang meaning. Nanatili ang kanyang kahulugan. Halimbawa, isip Pinoy. So, para makaltas ang nang, ang giting ang ipinalit. So, bahay kalapati. So, yun ay bahay kalapati pa rin. Hindi nagbago. Alay kapwa, alay ng kapwa. Kaya alay kapwa. Dalagang bukid, kaya dalagang bukid. So, nagiging dalagang bukid. So, yun ang nangyayari. Okay, sunod, kasarian ng pangalan. So, masasabing walang partikular babae o lalaki sa mga pangalan. Ngunit natutukoy ang kasarian ng pangalan kapag nilalagyan ng salitang lalaki o babae. Bago o pagkatapos ng salitang kinaukulan. Halimbawa, ang batang babae, batang lalaki, lalaking aso, babaeng pusa. So, una, ang kasarian ng pangalan ay panlalaki. Ito ay nauukol sa mga lalaki. Kaya pare, hari, tatay, kuya. So, yung mga pangalang nauukol sa lalaki, yun ay tinatawag na panlalaki. Halimbawa, tandang, lalaking manok. Kalaykan, lalaking kalabaw. Yan, pambabae, ito ay nauukol para sa babae. Kaya may madre, reyna, nanay, ate, libay, ito ay usang babae, dumalaga, hindi pa nanganak na babaeng manok, and then sirina at iba pa. Then di tiyak, ito ay tumutukoy sa ngalang maring babae o lalaki. So hindi mo natitiyak kung ito ba ay babae o lalaki. Kaya sabihin natin lalaki. So magulang, siyempre babae ba o lalaki, pinsan, bata, kaibigan, at ikaapat ang walang kasarian, mga ngalang tumutukoy sa bagay na walang buhay. Halimbawa, bagay, laruan, mesa, sasakyan, money, at iba pa. So kung ulitin natin, ang pangalan ay may apat na kasarian. Pambabae, naukol sa babae, panlalaki, para sa lalaki, di tiyak, hindi kasigurado o walang katiyakan kung ito ba ay babae o lalaki at walang kasarian, meaning yung mga bagay na walang buhay. Ito halimbawa ng kasarian ng pangalan, ito ang pambabae o mga halimbawa. Ito naman panlalaki, sungayan, ito ay isang uri ng hayop, lalaking kalabaw, libay ay babaeng, libay is babaeng usa, no? Then, di tiyak usa, so walang kasarian, lapis. So, yan. Ang sungayan is lalaking usa. Then, ang sumusunod salita ay buhat sa mga katutubong wika na isinigaw ni Siglo Dalos noong 1910. Ipinakita ang mga halimbawa, ang pagkakaiba ng kasarian ng pangalan. So, sa doktor, lalaki, doktora, babae, labandero, labandera, emperador, imperatres, pambabae. Abogado, lalaki, abogada, pambabae, Batanggenyo, Batanggenya, Ilocano, Ilocana, Pilipino, Pilipina. So yan ang pag-aaral na ginawa ni Gonzales 1993 na pagkakaiba ng kasarian ng pangalan. Okay, sunod, kailanan ng pangalan. May tatlong kailanan ang pangalan, isahan, dalawahan, at maramihan. Isahan, pinangunahan ito ng ang o may bilang na isa. Halimbawa, isang kalabaw, ang kalabaw, isang tao, ang tao. Kapag dalawahan, pinangungunahan ng panlaping mag, ang salitang ugat o ng bilang na dalawa. So, dalawang tao, dalawang hayop, dalawang bagay, dalawahan. At mag, halimbawa, magkapatid, mag-ama.
Pero kapag sabihin na ninyong magkakapatid, iyon ay maramihan. Kapag inuulit na ang unang pantig ng salitang ugat plus panlaping mag, unlaping mag, kapag inuulit na siya, nangangahulugan itong maramihan. Halimbawa, sa ama, isahan. Dalawahan kapag sinasabing mag-ama. Pero kapag sinasabing mag-aama, ito ay maramihan na. Ilan sa mga panlaping makangalan. So ang unlaping pa at ulaping an o han, ito ay nangangahulugang puok. Angkan o kinalabasan. Halimbawa, pahayagan, pagandahan. Ang pag naman ay nangangahulugang basal o abstraktong konsepto, pag-asa, pag-ibig. Ang unlaping pa, nangangahulugan ng katawagan o instrument, pangwalis, pambayad, pandiwa. So, ang tumutukoy ito sa katawagan o instrument kasi ano yung ginagamit na pambayad, ano yung ginagamit na pangwalis. Then, ang mag plus inuulit na bagong pantig, nangangahulugan ng gawain o hanapbuhay. Halimbawa, ang salitang bukid, inuulit ang bo, kaya nagiging magbubukid, magsasaka. Mag plus inuulit na bagong pantig, unang pantig ng salita, ito ay nangangahulugan na gawain. Okay, mang, unlaping mang plus unang pantig, nangangahulugang gawain o hanap buhay. Manggagamot, mananayaw, manghahabi. Unlaping ka plus ulaping an at ha, nangangahulugan ng puok at kaisipang abstrakto. Unlaping ka at ulaping an at han, nangangahulugan ng relasyon. Kaibigan, kapatid, so yan. Then, ulaping an at ulaping han, nangangahulugan ng puok na kinaroroonan o ginagampanan o panahon. Anihan, kainan, aklatan, taniman, pasukan. Tapos ang hulaping in o he, nangangahulugan ng bagay na material o kabuoang konsepto. Basahin, inumin, isipin, tanawin, bukirin. So, yan ang ilan sa mga halimbawa. Sa 10, ang hulaping in o ang gitlaping in, nangangahulugan ng produkto. Tinapay, kinain, tinapa. Ang unlaping pala at hulaping an at ha, nangangahulugan ng puok, paraan, o sining, palaisdaan, palatandaan, palabunutan. At ang sang na unlapi at hulaping an, nangangahulugan ng kasaklawan, sangkatauhan, sambayanan, sanlibutan. So, yun ang ibang pagpapakaluga. Next, ang pangalang diwa o jiran. May mga pandiwang nagagawang pangalan sa paglalagay ng panlaping pag. Ginagamitan din ito ng mga marker ng pangalan tulad ng ang, sa, at na. So, ulitin ko, so sa pangalan, may tinatawag tayong pangalang diwa o jiran. So sa mga pangalan dito, sa mga pangalang diwa, ang mga pandiwang nagagawang pangalan sa paglalagay ng panlaping pag. Ginagamitan din ito ng mga marker na ng pangalan tulad ng ang, sa, at nang. Halimbawa, basa, ang pandiwa plus panlaping pag, nagiging pagbasa. Nakalilibang ang kaisipan ng isang tao ang pagbasa. Awit plus pag, nagiging pag-awit. Subok plus pag, nagiging pagsubok. So, bawat nila lang ay nakaranas ng pagsubok. So, yan ang tinatawag na jiran. Ito ay ginagamitan ng panlaping pag at ito ay ginagamitan din ng mga marker na sa, at, nang. Sunod, kalikasan ng pangalan. Likas, unang kalikasan ng pangalan ay ang likas. Pangalang taal sa sarili at kadalasan hango sa kalikasan, halimbawa apoy,
tindol dagat. Meaning, alikas siya, kanang natural na siya nga mga pangalan. Kadalasan sa likas na kalikasan ng pangalan ay hango sa kalikasan. Next, likha. Pangalang hango ng mga dalubhasa dahil sa pangangailangan. Maaring bagong likha at lumang salita na may bagong kahulugan ng pangalan na ito. Halimbawa, Kalatingan, ito ay ang glosaryo o yung dictionary, agham at sining. So likha meaning bagong likha na salita o lumang salita pero may bagong kahulugan. Ligaw, ito ay pangalang hinango o hinira mula sa mga salitang banyaga tulad ng relihiyon galing sa Espanyol, pansit sa China, pantalon galing sa Espanyol, botones galing sa Espanyol. Ligaw, hiniram natin o kinuha natin sa ibang mga bansa. Ayon sa katungkulan, sa karaniwang katungkulan sa pangungusap, nagiging simon ng layunin ang isang pangalan. Subalit maaring gumanap din ang pangalan bilang pagkapandiwa, pagkapandiwari, pagkapanguri, pagkapangabay, iba pa, sa tulong ng bilang ng panlapi o pananalita. Nasa sumusunod ilalim na ang ilang mga halimbawa, pangalang malapanguri, nagbibigay ng tiyak na kaurian kapag pinagsama sa kapwa pangalan. Halimbawa, Andres Bonifacio kay Joseng Batute, dalagang anak Baboy Ramon. So ito ay mga halimbawa ng pangalang malapang uri. Malapandiwa gumaganap bilang isang pandiwa na nagsisimula sa pag, pang, paki o mga. Iba't ibang anyo nito at may kasamang an o kan. Halimbawa, ipinahayag, no? So naadiri ang in. Ito nga. Malapandiwari, kung ang pagganap ay alangang pandiwa at alangang panguri, matitiyak kung malapandiwari ang pangalan sa pagtatanong ng ano ang. Halimbawa, ano ang dala. So, ito, malapandiwari kung inuunahan ng ano ang. Malapang-abay naman, kadalasan nauukol sa panahon ng bahagi ng isang araw-gabi. Halimbawa, nilagnat sa hapon. Okay, so makikita mo na ang oras o ang panahon kung kailan naganap ang kilos. Next, kaukulan ng kalawang uri ng nominal ay ang panghalip. So, ginagamit ito bilang pamalit o panghalili sa pangalan. Bahagi ng pananalita na ginagamit sa panghalili sa pangalan sa pangungusap. So, halimbawa, si Juan ay natulog. So, sabihin natin, siya ay natulog. So, hindi na natin banggitin ang pangalang Juan, pagkos gamitin natin ang panghalip na siya. Or sina Juan, Pedro, at Damian ay naliligo sa ilog. So, pwede natin sabihin sila ay naliligo sa ilog. So, hindi natin banggitin ang mga pangalan ng tao kung hindi ang panghalip na sila ang ating gagamitin. So, may mga uri ang panghalip. Una, panghalip na panao. Ito ay mga panghalip na panghalili sa tiyak na ngalan ng tao. So, panao is para lang sa panghalili sa pangalan ng tao. Halimbawa, magaling na teacher si Dr. Arbe. So, sabihin natin, magaling na teacher siya o siya ay magaling na teacher. So, yung siya ay panghalip na ipinalit natin sa pangalan na Dr. Arbe. Ang mga panghalip na panao ay may tatlong grupo na hati ito ayon sa kailanan, anyo o kaukulan at panauhan. Ikaukulan ng panghalip. So, may tatlong kaukulan ng panghalip. Una, kaukulang palagyo. Kung ang panghalip ay ginagamit bilang paksa o simono. So, madali niya makikilala kapag ito ay nasa kaukulang palagyo dahil ito ay ginagamit na simono o paksa ng pangungusap. Halimbawa, tayo ang nagwagi sa patimpalak. So, kung titingnan natin, ang panghalip nito ay tayo, ito ay ginagamit bilang simono ng paksa o ng pahayag. Sa kaukulang paari, nagsasad ito ng pag-aangkin ng isang bagay sa loob ng pangungusap. Kabilang dito ang mga salitang akin, ko, amin, atin, namin, natin, mo, iyo, ninyo, inyo, niya, kanya, nila, at kanila. Ito ay mga panghalip na nasa kaukulang paari. Sapagkat ang mga panghalip na ito ay nagsasaad ng
aari o pag-aangkin ng isang bagay sa loob ng pangungusap. So ang paladyo, na kaukulan, ito ay ginagamit na simuno ng pangungusap. Okay, mapapansin natin ang mga panghalip na panao ay ang tayo, tayo, siya, kami, ako, ikaw ay mga panghalip na panao na nasa kaukulang paladyo. Kaukulang palayon o paukol, ginagamit ito bilang layo ng pangukol at sumusunod sa pandiwang nasa tinig balintiya. Kung minsan ay ginagamitan ito ng palatandaang sa. Halimbawa, ang batas na ito ay makakabuti sa lahat. So, makikilala natin na ito ay nasa kaukulang palayon, minsan ito ay inuunahan ng sa. At itong palayon, ito ay sumasagot sa tanong na ano. Si Eileen ay papuntahin mo sa amin. Ang bahay ni Magda ay malapit sa inyo. So mapapansin niyo na ang pang-ukol na sa dito ay nasa inuunahan ang pahayag na nasa kaukulang palayon. Okay, kailangan ng panghalip na panao. May isahan, dalawahan, maramihan. Pareho ang proseso pa rin sa pangalan. So isahan, ito ay nauukol sa mga salitang o tumutukoy sa isa o isang bagay. Ako, ko, akin. So yan ang isahan. Dalawahan yan ay natin, atin. Ang maramihan nito ay ang inyo, kayo, ninyo, sila, kanila, nila, at kami. No? So yan ay mga panghalip na nasa nasa kailanang maramihan. So may chart dito. So sa unang anay, panghalip na panao, panghalip na inihalili sa ngalan ng tao. So kailanan, isahan, maramihan. Panauhan, unang panauhan, ikalawa, ikatlo. Kaukulan, palagyo, palayon. So kung sabihin natin, unang panauhan, ito ay ang taong nagsasalita o ang tinutukoy na bagay ay malapit sa nagsasalita. Kaya ang mga panghalip ay ang mga sumusunod. Ako, ko, akin. Kung maramihan na kami, tayo, namin, natin, amin, ito ay nasa unang panauhang nasa kailanang maramihan. Kung pangalawang panahon, ito ay nagsasaad o tumutukoy sa taong kausap, malapit sa nagsasalita. Ikaw, kamo. Ang pangatlong panahon, ito ay malayo sa nagsasalita at malayo sa kinakausap. So, yan ang nasa ikatlong panauhan. Okay, next, panghalip na pananong. So, ang panghalip na pananong ay salitang ipinampalit sa mga ngalan ng tao, bagay, pangyayari, lugar, at iba pa na ginagamit sa pagtatanong. Okay, halimbawa, sino, sino. So ano, kung maramihan na, ano, alin, kanino, kani-kanino, ilan, kung maramihan na ang tinutukoy. Saan, kailan, kailan, paano. Okay, so ang mga panghalip na sino at kanino ay ginagamit sa pagtatanong na sumasagot sa ngalan ng tao. Ang ano, ginagamit sa pagtatanong ng mga bagay at pangalan ng isang tao. Kaya sabihin mo, ano ang pangalan mo? Hindi sino ang pangalan. Ang tama ay ano ang pangalan mo. Alin, ginagamit sa pagtatanong na may kaugnayan sa pagpipilian. So, alin ang gusto mo? Ilan ay ginagamit sa pagtatanong para sa makaugnayan sa bilang. Ilan ang napili mo? Saan? Ginagamit para sa pagtatanong ng lugar. Kailan? Ginagamit sa pagtatanong para sa panahon, kung kailan nangyari o naganap. Bakit at paano? Sumasagot sa tanong tungkol sa pangyayari. Magkano? Ginagamit para sa tanong na may halaga, no? Gaano ginagamit para sa mga bagay na masusukat o matitimbang. Diba, gaano mo ako kamahal, no? Hindi mo sabi magkano mo ako kamahal, no? Hindi man yan mabibili, hindi man yan. So, gaano is masusukat, ma-measure. Next, panghalip na panaklaw. Panaklaw ang tawag sa mga panghalip na sumasakop
Sumasakop sa kaisahan, dami o kalahatan ng pangalan. Okay, halimbawa, isa, lahat, alinman. So, sa madaling sabi, sa pagpuuri ng mga panghalip na panaklaw, ang mga panghalip na pananong na alin, sino, kanino, saan, gaano, kapag nilalagyan ng kulaping man, nagiging sinuman, anuman, kanino man, kailanman, gaano man, ay magiging panaklaw. So, isa na tandaan na ang mga panghalip na pananong na ano, sino, kanino, kailan, gaano, saan, ay lalagyan o kakabitan ng panlaping man ay magiging sinuman, anuman, ay kailanman, alinman, gaano man ay magiging panghalip na panaklaw. So maliban doon, isa pang mga halimbawa ng panghalip na panaklaw ay ang isa, lahat, iba, sanlibutan. So yan, ibig sabihin sumasaklaw ba siya? Sumasakop sa kaisahan, dami o kalahatan ng pangalan. Okay, panghalip na pamatig, ito ay nagpapahay ng agwat, layo o distansya ng mga tao bagay sa nagsasalita o kinakausap. Nahati ang pamatig sa tatlo. Panghalip na pamatig, saang, sanang, at sa. Ang pamatig saang, ito malapit sa nagsasalita. Kaya sabihin mo, ito ay cellphone. Malapit sa nagsasalita. So kung ako ang nagsasalita, sabihin ko ito ay cellphone o kaya hinahawakan ko o malapit sa akin. Iyan, ito ay malapit sa kinakausap at malayo sa nagsasalita. Kaya sabihin ko, yan ay upuan. So layo na ako doon sa akong kaistorya. Iyon, malayo sa nagsasalit at kinakausap. Sabihin natin, iyon ang bundok palpalan. So, layo ni mo, layo po dako mo na ibot pasabot iyon. So, hindi natin sabihin, kung nakadiri ka ron, yun ka, ito ang Jollibee. So, wala kapad ni mo ang Jollibee, wala po sa kaistorya. So, sabihin natin, iyon ang gusali ng Jollibee. Okay, ang pamatig na ito ang nito, malapit, pareho ang nito sa gamit sa ito, niyan sa iyan, niyon pa sa iyon. Pareho rin sa, dito, sa, diyan sa, doon sa. So, ang dito, ito, pareho ang gamit. So, ang ito, nito, dito, pareho ang gamit sa pangungusap. Ang iyan, niyan, diyan, pareho ang gamit. Same din ang doon, niyon, at ito. So, nagkakaiba lang sila dahil ang pamatig na ito, iyan ay ang. Ito ang. Yan ang, iyon ang. Samantala, ang pamatig na nito nang, yan nang, niyon nang. Kung sa, dito sa, dyan sa, doon sa. Okay, uri ng panghalip na pamatig, may 4 na uri ang panghalip na pamatig. Ito ay ang sumusunod. Una, pronominal. Ang mga halimbawa nito ay ang ito, nito, dito, iyan, niyan, dyan, iyon, reon, at doon. Itawag siya pronominal. Ang mga panghalip na pamatig sa pangungusap na pronominal, ang file na ito ay kay Sandra. So, ito, siya sa uri na pronominal. Okay, next, panawag, pansin. So, ang mga halimbawa nito ay ang ito, eto, ayan, hayon, at ayon o hayon. Mga halimbawa sa panghalip na pamatig sa pangungusap, panawag, pansin ay, ayan ang regalo ko sa iyo. So, ayon ang asawa ko. So, kumukuha siya ng atensyon. Next, patulad. Ang mga halimbawa nito ay ang ganito, ganyan, ganyan, at ganoon. Halimbawa ng panghalip na pamatig sa pangungusap na patulad, ganyan. No? Ibig sabihin, ipinakita, parang ipinaghahambing mo, ganyan siya magsalita. Ganito ang gagawin natin mamaya. Ganoon mo ang mga plato. Okay, next, pandunan. Ang mga halimbawa nito ay narini, nadini, narito, nandyan, nariyan, naroon, at nandoon. So, mga halimbawa nito, narini ang sulat ni Rita. So, parang ipakita dili ang lugar, no? Ang puok na
saan tinutukoy sa pangungusap. Gamit ng panghalip, may 7 gamit ng panghalip. Una, ginagamit bilang simuno o paksa ng pangungusap. So sabi ko kanina sa inyo, sa halip na sabihin ang pangalan ng tao, maaari mo nang palitan ng panghalip. Ako ay Pilipino. Ikaw, halimbawa, si Joanna ay mabait at matalino. Sabi, ikaw ay mabait at matalino. Then, ginagamit bilang panaguri ng pangusap, maaring ang panghalip ay magiging predicate o panaguri. Ang kotse ay kanya. Kung titingnan natin, susuriin natin ang pangusap na ito, ang kotse ay kanya, so ang kanya dito, ang siyang panaguri. Kung susuriin natin sa kaukulan, ang kanya dito ay isang paari. Then, ginagamit bilang panuring pangalan. Halimbawa, ang ganitong prutas ay masarap. Ang ganitong damit ay maganda. So, panuring pangalan. Ginagamit bilang pantawag. Halimbawa, kayo, hindi pa kayo papasok? Ikaw, hindi ka pa ba maliligo? So, yan ay ginagamit bilang pantawag. Then, ginagamit bilang kaganapang pansimuno. Tayo ay lalakad na, yan ang kakainin mo. Ginagamit bilang layo ng pang-ukol, bumili ako ng sapatos para sa iyo. So, para kanino ang sapatos na binili mo para sa iyo o para sa kanya? Para sa akin ang tinapay na ito, so yung para kanino ang ipinaghanda mong tinapay, so para sa akin o para sa kanya. Then last is, ginagamit bilang tagganap ng pandiwa sa balentiyak na ayos. Halimbawa, ang prutas na kinakain ko ay matamis. Nigyan namin sila ng bigas. So, ito ay ginagamit bilang tagaganap ng pandiwa. So, dito ang ko at sila yung gumaganap sa kilos. Okay, so yan ang pandiwa. Nominal, pangalan at panghalip. So, salamat po at muchas gracias. So, sa Miyerkules, para sa Filipino 105 main campus, sa Miyerkules, magkakaroon tayo ng oral. No? So, pakinggan ninyo ito, ang discussion ko. Pagkatapos, sa Miyerkules, magklase tayo 9 to 12 para magkakaroon tayo ng interaction. Tatanungin ko kayo, magkakaroon din tayo ng oral kung inyo bang napakinggan ang aking recorded discussion. Para naman sa tukuran, Filipino 105, sa Biyernes tayo, 1:00 hanggang 5:00, yun din ang ating gagawin. Pagkatapos ay magbibigay ako ng gawaing pagsubok, activity quiz. So same sa nakaraan noong coverage natin sa prelim, na marami sa inyo hindi nakapasa. Hindi na ako magsasabi pa na hindi kayo nakapasa na activity, wala. Basta hindi makapasa sa oras, sa araw na ibinigay ko, ay wala na. Hindi na ako mag-ingon pa, ikaw wala kapasa, siya wala kapasa, bahala na kayo. And then, sa final exam na tayo, sa pagbibigay na ng grado, hindi nyo malalaman kung pumasa o wala. Hindi na ako magsasabi pa na ikaw, daig or dudig, abero, wala kang activity 2, wala kang activity 1, bahala na. Hindi na ako magsasabi pa. Same sa main campus, hindi ko sasabihin dinghag o D1 o sino pa yon, maglasang, wala kayong gawaing pagsubok, activity quiz, 1 sa final, hindi na. Kung hindi ka nakapasa, be it. Bahala kayo na magpapasa ba kayo o hindi. Okay, then so sa Lunes, sa Miyerkules para sa main campus, pagkatapos ng ating oral o malayang talakayan, magbibigay ako ng gawaing pagsubok. Then, sa sa tukuran, sa Friday, November 12, ay pagkatapos din ng ating malayang talakayan, ay magbibigay din ako ng activity quiz. Okay, sige, thank you.